Quarter 3, Week 8. Makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Narito ang mga pwedeng maging mga kasanayan at layunin. Una, natutukoy ang mga kagamitan sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya at pangalawa, naisasagawa ang mga hakbang sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya ng may pag-iingat at gabay ng nakakatanda. Maikling balik-aral. Ano-ano ang mga kagamitan at consumables na ginagamit sa tradisyonal na paglalaba? Mahusay! Mga kagamitan sa makabagong pamamaraan ng paglalaba. Una, ordinary washing machine. Pangalawa, automatic washing machine. Pangatlo, dryer. Pang-apat, laundry baskets. Mga consumables sa makabagong pamamaraan ng paglalaba. Una, detergent. Pangalawa, fabric softener. Pangatlo, bleach. Pang-apat, stain remover. Ano-ano ang mga hakbang sa paglalaba gamit ang washing machine? Napakagaling! Una, paghahanda. Pangalawa, paghihiwalay. Pangatlo, pagsusuri. Pang-apat, pag-aayos ng zipper at tali. Panglima, paglalagay ng tubig. Pang-anim, paglalagay ng sabon. Pang-pito, paglalagay ng damit. Pang-walo, pag-set up. Pang-siyam, pagbabanlaw. Pang-sampu, pagpapatuyo. At pang-11, pagtitiklop. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Tanong-tugon, sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Una, paano natin mapapangalagaan ang ating mga damit pagkatapos labhan? Magaling! Upang mapangalagaan ang ating mga damit pagkatapos labhan, tiyakin na tuyo ang mga ito bago itupi at itago sa malinis at tuyong lugar upang maiwasan ang amag at hindi magandang amoy. Pangalawa, paano nakakatulong ang pamamalansya ng mga damit sa ating pisikal na kaanyuan? Napakahusay! Nakakatulong ang pamamalansya ng mga damit sa ating pisikal na kaanyuhan dahil ito ay nagpapakinis ng tela, tinatanggal ang mga gusot at nagbibigay ng mas maayos at presentableng hitsura. Ang malinis at maayos na damit ay nagdudulot ng mas magandang impresyon at nagpapataas ng ating kumpiyansa sa sarili. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Unawain mabuti ang mga sumusunod na mga susing salita. Gawing gabay ito upang mas maunawaan ang aralin. Una, makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Ito ay isang pamamaraan ng pangangalaga ng kasuotan kung saan gumagamit ng plantsyang dekuryente upang matanggal ang mga gusot ng mga damit. Pangalawa, pag-aalmirol. Ito ay isang pamamaraan ng pangangalaga ng kasuotan kung saan gumagamit ng gawgaw upang mapanatili ang kintab ng mga damit lalo na ang mga pantalon. Unang aralin, mga kagamitan sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Mga kagamitan sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Para sa unang bilang, plancha o sa Ingles ay iron. Ito ay may iba't ibang antas ng init. Pangalawa, kabayo o sa Ingles ay ironing board. Patungan ng mga damit habang pinaplansya, may iba't ibang laki at disenyo.
Pangatlo, spray bottle. Ginagamit upang bahagyang basain ang damit bago plantsahin. Pang-apat, heat-resistant gloves. Para sa kaligtasan, ginagamit upang maiwasan ang pagkasunog ng kamay. Pangalawang aralin, mga hakbang, pag-iingat at iba pang dapat tandaan sa makabagong pamamaraan sa pamamalansya. Pagproseso ng pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Mga hakbang sa makabagong pamamaraan sa pamamalansya. Una, paghahanda. Ihanda ang mga kagamitan sa pamamalansya at mga paplantsahin. Paalala, tiyaking tuyo ang kamay bago isaksak ang plancha. Pangalawa, wastong pagkasunod-sunod. Unahing plantsahin ang mga pang-alis na damit, uniforme at polo. Isunod ang mga t-shirt, pantalon at mga pambahay. Ihuli ang mga panyo at mga panloob na kasuotan. Pangatlo, bahagyang pagbabasa. Bahagyang basain gamit ang pangwisik ang mga pinaplansyang damit upang madaling matanggal ang gusot nito. Pang-apat, paglalagay sa tamang antas ng init. Sundin ang antas ng init ng plancha ayon sa uri ng tela ng kasuotan. Ilagay sa mataas na antas ang mga damit na makakapal na tela at pinakamababang antas naman sa maninipis na tela. Paalala, ugaling suriin ang tela para sa tamang antas upang maiwasan ang pagkasunog ng mga damit. Panglima, pagbabaliktad. Baliktarin ang bestida, blusa at polo bago plantsahin. Unahin ang kuwelyo at isunod ang mga manggas, harap at likod ng damit. Pang-anim, pag-aayos ng pleats. Ayusin muna ang pleats at bulsa bago plantsahin. Pang-pito, pagsunod sa linya. Sundin ang linya ng mga pantalon at manggas upang hindi madoble ang mga linya. Pang-walo, paglalagay sa hanger. Ilagay sa hanger ang mga damit, polo, blusa at pantalon at ilagay sa aparador. Gumamit ng ipit kung kinakailangan. Pang-siyam, pagtatanggal sa saksakan. Maaaring tanggalin sa saksakan ang plancha kapag patapos na sa pamamalansya ng mga panyo at iba pang maninipis na damit. Pang-sampu, pagtitiklop. Tiklopin ang mga damit, shorts, t-shirts at mga panyo. Ilagay ang mga ito sa aparador, cabinet o drawer. Pang-11, pagliligpit. Iligpit ang mga kagamitan sa pamamalansya. Itago ang plancha sa tamang lagayan. Paalala, papaghingahin ang mga kamay pagkatapos mamalansya bago basain ang mga ito. Tanong-tugon. Bakit mahalaga na matutunan ang mga hakbang at pag-iingat sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya? Napakagaling! Mahalaga ang pag-aaral ng mga hakbang at pag-iingat sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya upang maiwasan ang aksidente at mapanatili ang kalidad ng mga damit. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito.
Pabaong pagkatuto. Tanong-tugon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang bilang, bakit kailangan nating plantsahin ang ating mga damit? Magaling! Kailangan nating plantsahin ang ating mga damit upang maging maayos at presentable ang kanilang itsura, alisin ang mga gusot at mapanatili ang kanilang kalidad. Pangalawang bilang. Sino sa miyembro ng pamilya ang dapat namamahala sa pamamalansya? Bakit? Mahusay! Ang pamamalansya ay maaaring gawin ng sinumang miyembro ng pamilya na may sapat na kaalaman at kasanayan dito. Mahalaga na ang taong namamahala ay may kakayahang sundin ang tamang hakbang at pag-iingat upang matiyak ang kaligtasan at kalidad ng pamamalansya. Pangatlong tanong. Ano-ano ang mga dapat tandaan sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya? Mahusay! Sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya, mahalagang tandaan ang tamang antas ng init para sa bawat uri ng tela, ang paggamit ng pangwisik upang madaling matanggal ang gusot, at ang pagsunod sa wastong pagkasunod-sunod ng pamamalansya upang mapanatili ang kalidad ng mga damit at maiwasan ang aksidente. Pagsusulit. Tanong-tugon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang tanong, ano ang kahalagahan ng pamamalansya sa ating mga damit? Magaling! Ang pamamalansya ng ating mga damit ay mahalaga upang maging maayos at presentable ang kanilang itsura, alisin ang mga gusot at mapanatili ang kanilang kalidad na nagbibigay ng mas magandang impresyon sa ating sarili at sa iba. Para sa pangalawang tanong, ano-ano ang mga hakbang at dapat tandaan sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya? Napakagaling! Una, paghahanda. Pangalawa, wastong pagkasunod-sunod. Pangatlo, bahagyang pagbabasa. Pang-apat, paglalagay sa tamang antas ng init. Pang-lima, pagbabaliktad. Pang-anim, pag-aayos ng pleats. Pang-pito, pagsunod sa linya. Pang-walo, paglalagay sa hanger. Pang-siyam, pagtatanggal sa saksakan. Pang-sampu, pagtitiklop. At pang-labing-isa, pagliligpit. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga kagamitan sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Una, plancha. Sa Ingles, ito ay iron. Ito ay may iba't ibang antas ng init. Pangalawa, kabayo. Sa Ingles, ito ay tinatawag na ironing board. Ito ay patungan ng damit habang pinaplansya. May iba't ibang laki at disenyo nito. Pangatlo, spray bottle. Ginagamit upang bahagyang basain ang damit bago plantsahin. Pang-apat, heat-resistant gloves. Para sa kaligtasan, ginagamit upang maiwasan ang pagkasunog ng kamay. Natalakay din natin ang mga hakbang sa makabagong pamamaraan sa pamamalansya. Una, paghahanda. Pangalawa, wastong pagkasunod-sunod. Pangatlo, bahagyang pagbabasa. Pang-apat, paglalagay sa tamang antas ng init. Pang-lima, pagbabaliktad. Pang-anim, pag-aayos ng pleats. Pang-pito, pagsunod sa linya. Pang-walo, paglalagay sa hanger. Pang-siyam, pagtatanggal sa saksakan. Pang-sampu, pagtitiklop. At pang-labing-isa, pagliligpit. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ng like, share, at subscribe.